Mainit na mainit ang tensyon sa loob ng napakalaki at marangyang mansyon ng Pamilya Ferrer sa isang eksklusibong subdivision sa Metro Manila. Halos umalingaw-ngaw sa buong bahay ang sigawan ng mag-ama. Sa gitna ng sala, nakatayo ang 20 taong gulang na si Jillian Ferrer. Isang maganda, matalino at mayamang dalaga. Sa kanyang harapan, ang kanyang amang si Dr. Fernando Ferrer, isang tanyag at respetadong surgeon na kilala sa buong bansa. Galit na galit si Jillian. "Papa, ano bang ibig sabihin nito? Bakit kailangan kong magpakasal agad? Sino bang may gusto niyan? Ako ba o ikaw?" Namumula ang mukha ni Jillian habang pilit pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Hindi ko na maintindihan. Buong buhay ko kontrolado mo ko. Hindi mo ko pinayagang huminga ng malaya. Palagi akong mayaya, may driver, may bodyguard. Hindi na ako bata, Papa. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Kung mag-aasawa man ako ang pipili ng lalaking mamahalin ko. Ako ang magdedesisyon kung kailan ako handa." Ngunit gaya ng dati, hindi natinag si Dr. Ferrer. Nanatili siyang matigas. Bakit mo tinataasan ng boses ang sarili mong ama? Masyado ka ng suwail, Jillian. Hindi ako gumawa ng kahit anong masama para sa'yo. Lahat ng magagandang bagay sa mundo, ibinigay ko sa'yo. Lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa akin. Kaya alam ko kung sino ang nararapat para sa'yo. Bahagyang ngumiti ang doktor. Tingnan mo si Peter de la Cruz. Napakagandang binata. Maganda ang kinabukasan. Anak siya ng isang kilalang kongresista. 20 taong gulang pa lang pero may sarili ng condominium at sports car. Kapag siyang napangasawa mo, mamumuhay ka na parang reyna. Wala kang iintindihin. Mas lalo lang nag-init ang ulo ni Jillian. Hindi kailanman. Yung mayabang na yon? Yung puro yabang lang ang alam? Yung walang ginawa kundi gastusin ang pera ng tatay niya? Ano bang narating niya sa buhay? Wala. Bata pa siya, sabi naman ni Dr. Ferrer. Hinahanap pa niya ang direksyon niya sa buhay. At ano naman? Papa, hindi mo ba napapansin? Pareho lang kayo ng gusto. Mga mamahaling sasakyan, mga branded na damit, mga sosyal na tao. Napataas ang boses ni Jillian. At ayoko ng ganyang buhay. Gusto kong mabuhay para sa sarili ko, hindi para sa mga pangarap mo. Gusto kong may marating gamit ang sarili kong kakayahan. Gusto kong umibig. Gusto kong gawin ang gusto ko. Gusto kong tahakin ang sarili kong landas. Pero parang hindi mo naman ako naririnig. Hindi na napigilan ni Jillian ang kanyang emosyon. Tumakbo siya paakyat ng hagdan habang umiiyak. Pagdating sa kanyang silid ay agad siyang humiga sa kama. Kinuha niyang frame picture ng kanyang ina na palaging nasa tabi ng kanyang higaan. Mahigpit niya itong niyakap. "Mommy, bakit wala ka rito? Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Bakit ba ganito si Papa? Masyado niya akong mahal pero parang nasasakal na ako. Hindi ko na kaya." Tinitigan niya ang larawan ng kanyang ina. Pumikit siya at sa kanyang isipan ay muli niyang narinig ang malambing nitong boses. Naramdaman ang magaan nitong haplos at nakita ang mapagmahal nitong ngiti. Matagal nang namayapa ang kanyang ina. 7 taong gulang pa lamang si Jillian noon. Bigla itong nagkasakit ng malubhang meningitis. Sa loob lamang ng ilang araw ay tuluyan itong nawala. Hindi kailanman naka-move on si Jillian. Araw-araw niya itong namimiss. Araw-araw niya itong hinahanap. Samantala, ibinaon naman ni Dr. Ferrer ang sarili sa trabaho. Lalo siyang nagsumikap, lalo siyang yumaman. Hanggang sa nakapagpatayo siya ng sarili niyang pribadong ospital. Unti-unti siyang naging isa sa pinakasikat na surgeon sa bansa. Umaabot ng ilang buwan ang pila ng mga pasyente na gustong magpa-opera sa kanya. At para sa kanyang nag-iisang anak, wala siyang ipinagkait. Pinakamahusay na tutor, pinakamagagandang paaralan, pinakamahal na gadgets, pinakamagarang bakasyon, ngunit kapalit ng lahat ng yon ay isang bagay: kalayaan. Hindi kailanman naranasan ni Jillian ang normal na pagkabata. Hindi siya nakalaro sa kalsada. Hindi siya nakapagbisikleta kasama ng ibang bata.
Palaging may nakasunod sa kanya. Noon ay mga yaya. Pagkatapos ay mga driver. At kalaunan ay mga bodyguard. Madalas siyang tumakas noon upang makipaglaro sa mga kapitbahay. At sa bawat pagtakas niya, may kasunod na sermon mula sa kanyang ama. Maging sa pag-aaral ay sobrang istrikto nito. Bawal tamarin, bawal umabsent, bawal bumagsak. Dahil dito, nagtapos si Jillian ng kursong economics na may mataas na karangalan. Sa wakas, naisip ni Jillian noon, malaya na ako. Yon ang akala niya. Ngunit nagkamali siya. May bago na namang plano ang kanyang ama. At yon ay ang pagpapakasal niya. At yon ang naging huling patak na nagpuno sa kanyang pasensya. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Dr. Ferrer. Kilalang kilala niya ang katigasan ng ulo ng kanyang anak. Kaya agad niyang inimbitahan ang pamilya de la Cruz para sa isang hapunan. Ang layunin, pag-usapan ng kasal. Bandang 7:00 ng gabi ay dumating ang pamilya de la Cruz. Nakasuot si Peter de la Cruz ng mamahaling polo at designer watch. Habang kumakain ay wala itong ginawa, kundi ang magyabang. Nung nakaraang buwan, nasa Siargao ako. Nag-surfing kami doon, tapos diretso naman kami sa Boracay. Grabe, sobrang saya. Nung isang linggo naman, nasa music festival kami. Halos hindi ito matigil sa pagkikwento tungkol sa sarili, habang ang kanyang mama naman ay panayang tango. Napakalaki ng tiyan nito at halos hindi na magkasya sa upuan. Samantala, si Dr. Ferrer ay todo papuri naman sa kanyang anak. Napakatalino ni Jillian. Cum laude. Isa sa pinakamagaling sa kanilang batch. Maya-maya'y dumiretso na sila sa tunay na pakay. Malaki na ang ating mga anak. Panahon na siguro para bumuo sila ng sariling pamilya. Tama ka dyan, Doc. Sabi naman ng ama ni Peter. Magandang ideya ang pag-isahin ng ating mga pamilya. Ano sa tingin mo, Peter? Tanong ni Dr. Ferrer. Gusto mo ba si Jillian? Halos masamid si Jillian sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay isa siyang kabayong ibinibenta sa palengke. Samantalang si Peter naman ay nakangising tila nakahuli ng jackpot. Sa isip nito ay parang pag-aari na niya ang dalaga. Siyempre naman, sobrang gusto ko po siya. Para sa akin, tapos ng ligawan. Kailan natin itatakda ang kasal? Napakuyom ang kamao ni Jillian. At anong opinion ko? May pakialam ba kayo sa gusto ko? Sa ilalim ng mesa ay sinipa siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay ngumiti ito sa mga bisita. Anak, gusto ko lang ang kaligayahan mo. Napakagandang lalaki ni Peter. Magiging mabuti siyang asawa at magiging kampante ako sa kinabukasan mo. Biglang tumayo si Jillian para siyang sasabog anumang oras. Walang paalam na iniwan niya ang hapagkainan. Jillian! Tawag ni Dr. Ferrer. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Napakabastos ng ginagawa mo. Lumingon si Jillian at sa unang pagkakataon, tahasan niyang sinuway ang kanyang ama. Masakit ang ulo ko. Siguro sa sobrang saya. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan na si Megan. Halos umiiyak siya habang nagkukwento. Megan, gusto akong ipakasal ni Papa kay Peter. Hindi ko siya matiis. Puro party, puro yabang, puro pera ng magulang naman ang ginagamit. Bakit ko naman siya aasawahin? Parang bulag at bingi si Papa. Ang nakikita niya lang pera at koneksyon. Napabuntong hininga si Megan. Kilala niya ang kaibigan. At kilala rin niya ang pagiging istrikto ni Dr. Ferrer. Kung ako sa'yo, tatakas na lang ako. At saan naman ako pupunta? Napangisi si Megan. Muli nitong pinapagana ang kanyang kakaibang imahinasyon. Maghanap ka kaya ng pulubi? Ano? Tanong ni Jillian. Oo, magpanggap kang engage sa pulubi para mainis lalo yung tatay mo. Bayaran mo, mag-picture kayo, mag-video, imbitahan natin ang mga kaibigan natin. Sigurado ako matatarantang tatay mo. Napatawa si Megan. Joke lang, huwag kang magalit ha. Baliw lang talaga ako minsan. Ngunit biglang natahimik si Jillian. At maya-maya, unti-unti siyang napangiti. Alam mo, hindi siya ganun kasamang ideya. Ha? Tanong ni Megan. Sasabihin ko kay Papa na hindi matutuloy ang kasal dahil engaged na ako. Siguro, yun lang ang paraan para matauhan siya.
Jillian, hindi ka seryoso. Sobrang seryoso ako, Megan. Maghahanap ako ng mapapangasawa ko ngayon din. Kanina lang ay umiiyak siya. Ngayon ay tumatawa na. Sa isip niya ay malinaw na malinaw ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Nagmamadali siyang nagbihis at lihim na lumabas ng bahay sa likod na gate upang hindi siya mapansin. Naglibot si Jillian sa iba't ibang bahagi ng syudad, sa mga terminal, sa mga overpass, sa mga palengke, at sa mga lansangan. Sinusuri niya ang bawat tao na posibleng pumayag sa kanyang plano. Ngunit habang tumatagal, mas nawawalan siya ng gana. Karamihan sa mga nakikita niya ay lasing, marurumi, at may masangsang na amoy. Kahit biro lang, hindi niya ma-imagine ang sarili niyang katabi ang mga ito. Hanggang sa may nakita siyang kakaiba sa isang plaza sa Maynila. Isang binatang nakasuot ng kupas na sombrero at lumang maong na may mga punit. May hawak itong gitara. Masaya itong tumutugtog sa mga simpleng kanta. At sa tabi niya ay isang makulit na asong kulot ang balahibo. Sumasayaw ito gamit ang dalawang paa sa likod. Tuwang-tuwa ang mga taong nanonood. May isang maliit na lalagyan sa harapan nila kung saan naghuhulog ng barya at pera ang mga dumaraan. Palakpakan ng mga tao. Ngumiti si Jillian kahit mukhang simpleng lansangan lang ang tirahan ng binata. Hindi ito mukhang tambay o lasenggo. Malinis ang damit nito kahit halatang luma na. Maayos ang itsura at higit sa lahat may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Siya, naisip ni Jillian. Siyang hinahanap ko. Lumapit si Jillian sa binata. Isang napakagandang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pagkatapos ay naghulog siya ng malaking halaga ng pera sa lalagyan nito. At doon nagsimula ang isang desisyon na babago sa buhay nilang dalawa. Napatingin ang binata kay Jillian nang makita ang malaking perang inihulog nito sa kanyang lalagyan. Bigla siyang umiti. Pagkatapos ay muling kinuha ang gitara. At sa harap ng mga taong dumaraan sa plaza, bigla siyang kumanta ng isang awitin tungkol sa isang magandang babaeng tila galing sa panaginip. Agad na patingin kay Jillian ang mga tao. Namula naman agad siya sa hiya. Pagkatapos ng kanta, ibinaba ng binata ang gitara at lumapit sa kanya. Napakaganda mo naman, kakaibang prinsesa. Parang sa magazine lang ako nakakakita ng tulad mo. Ako nga pala si David. Pakilala nito. At ito ang aking matapat na kaibigan na si Rex. Tumingin si David sa aso. Hoy buddy, kamayan mong prinsesa. Mag-hello ka. Iniabot ni Rex ang kanyang paa kay Jillian. Napatawa ang dalaga at marahang hinaplos ang ulo ng aso. Ang cute naman niya. Ako si Jillian pero Jill na lang. Huminga ng malalim si Jillian. David, hindi ako basta lumapit sa'yo para lang makinig ng kanta. May kakaiba akong alok. Kaya mo bang gampanan ng papel bilang fiancé ko kahit isang gabi lang? Babayaran kita ng malaki. Natigilan si David. Tinitigan niya si Jillian na parang hindi sigurado kung seryoso ba ito o nagbibiro. Wow! Ngayon lang ako inalok ng ganito. At ganito kagandang babae pa. Sige. Sabihin mo lang kung anong gagawin ko. Mukhang interesting to. Muling namula si Jillian. Ganito kasi... Mula pagkabata, sobrang protektado at kontrolado ako ng papa ko. At ngayon, ipinagkasundo niya ako sa isang mayamang lalaki. Pero mayabang siya. Feeling hari. At hindi ko siya gusto. Paano ko pakakasalan ng taong hindi ko naman mahal? Kaya gusto kong mapilitan ng papa ko na umatras sa plano niya. Magrerenta ako ng restaurant. Iimbitahan ko ang ilang kaibigan at photographer. Pupunta ka ron, sasabihin mong fiancé kita. Magpo-propose ka sa harap ng lahat at magpapanggap tayong engage. Ako nang bibili ng singsing. At huwag ka mag-alala sa itsura mo. Mas mabuti nga kung luma at gusgusin ng suot mo. Kapag nakita yun ni Papa, siguradong hindi na matutuloy ang kasal ko sa mayabang na si Peter. So, ano sa tingin mo? Ngumiti ng malapad si David. Madali lang yun, payag ako. At alam mo, naiintindihan kita. Bakit mo nga naman papahirapan ang sarili mo kung wala namang pagmamahal? May pera ka nga, pero wala kang kalayaan. Ako naman kabaliktaran. Malaya ako, pero wala akong sariling bahay. At madalas, wala ring makain. Ang gulo ng buhay, di ba? Bahagyang natawa si Jillian. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Hindi kita ipapahiya. Paano kita mahanap?
Palipat-lipat ka rito. Wala ka sigurong phone no? Tumawa si David. Tama ka, wala akong cellphone. Pero nakikituloy ako sa maliit na storage room ng isang janitor malapit sa lumang bookstore. Mabait siya at pinatuloy niya ako ron. May maliit na sofa, may kumot at may kutsyon din si Rex. Kapalit ng tutuluyan, nagwawalis ako ng bakuran tuwing madaling araw. Kapag wala pang tao, doon mo ako mahanap. Kinuha ni David ang gitara. At pagkatapos ay tinawag niya si Rex. Sige, bye muna, fiancé. Kailangan na naming kumita ni Rex. Kita na lang tayo. Pagka-uwi ni Jillian, agad niyang tinawagan si Megan. Ikinuwento niya ang lahat. At mula noon, nagsimula ang maingat nilang paghahanda. Nagpa-reserve sila ng isang kilalang restaurant. Inimbitahan nila ang ilang malalapit na kaibigan. May mga photographer, may mga bulaklak, may pagkain, at syempre may eksenang siguradong pag-uusapan. Bumili rin si Jillian ng napakagandang gown. Eleganteng gown na may malaking butas sa likod. Pinartneran niya yon ng mataas na heels. At bago ang araw ng kanilang palabas, pumunta siya kay David. Ibinigay niya rito ang isang mamahaling singsing na nakalagay sa pulang kahon. "Huwag mong iwawala ha? Fiancé mo ko. Responsibilidad ko tong ingatan," sabi ni David. Ngumiti si Jillian at dumating na ang gabi ng kanilang palabas. Punong-puno ng tao ang restaurant, nakaabang ang mga photographer, pabulong-bulong ang mga bisita. Nang dumating si David, muntik na siyang hindi papasukin ng gwardya. Luma ang suot niyang jacket, kupas ang pantalon at halatang hindi siya kabilang sa mundong yon. Ngunit agad na lumapit si Jillian. "Kasama ko siya, papasukin ninyo." Nang makita ni David si Jillian sa kanyang gown, natigilan siya. Para siyang nakakita ng diwata. Maayos ang buhok nito, makinang ang mga mata, at ibang-iba sa dalagang nakita niya sa plaza. Lumapit siya kay Jillian at walang pag-aalinlangang niyakap ito sa harap ng lahat. "Para kang Diyosa sa suot mong yan." Wala tuloy akong masabi. Pero kung tatanungin mo ko, mas natural ang ganda mo nung naka-jeans ka lang at simpleng jacket. Hindi alam ni Jillian kung bakit. Pero kinilig siya. Hindi dahil bahagi yun ng plano, kundi dahil parang totoo ang sinabi ni David. Maya-maya, habang nasa hapagkainan ng lahat, tumayo si David. Kinuha niya ang pulang kahon sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay lumuhod sa harap ni Jillian. Biglang natahimik ang buong restaurant. Nakahanda ang mga kamera. Maging si Megan, alam naman ang buong palabas ay natigilan din. Dahil sa mga mata ni David, hindi ito mukhang umaarte. "Jillian, ang pinakamaganda, pinakamalambing, at pinakakakaibang babaeng nakilala ko. Mula nang makita kita, alam kong hindi ka ordinaryo. May lungkot sa mga mata mo, pero may tapang din sa puso mo. Kaya sa harap ng lahat, gusto kong itanong, papayag ka bang pakasalan ako? Pangako, alagaan kita. Bubuhatin kita kapag napapagod ka. Ipaglalaban kita kapag may nananakit sa'yo. At hindi ko hahayaang may sino man na durugin ang kalayaan mo. Jill, will you marry me?" Nanlaki ang mga mata ng bisita. Sunod-sunod ang pitik ng kamera. At si Jillian hindi makapagsalita agad. Dahil kahit siya, naramdaman ang bigat ng mga salitang yon. "Yes, I will," sagot ni Jillian. Isinuot ni David ang singsing sa kanyang daliri. At sa sandaling yon, kahit peking engagement lang ang lahat, may kung anong tunay na naramdaman si Jillian sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang gabi. Kainan, tawanan, sayawan. At dahil nandyan na rin naman sila, sinulit na nila ang pagkakataon. Sumayaw sina Jillian at David sa masiglang tugtugin. At doon natuklasan ni Jillian na ang lalaking kinuha niya para lokohin ang kanyang ama ay hindi tulad ng inaasahan niya. Simple ito, masayahin, magaan kasama. At sa piling nito, hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangan maging perpekto. Hindi niya kailangang maging anak ng sikat na surgeon. Pwede lang siyang maging si Jill. Nang matapos na ang gabi, biglang kinabahan si Jillian. Lumapit siya kay David habang hawak ang baso ng tubig. "David, natatakot ako. Siguradong magkakagulo kapag nalaman ni Papa. Baka patayin niya ako sa galit." Tiningnan siya ni David ng seryoso. "Jill, hindi ka ba napapagod? Napapagod sa buhay na parang puppet ka. Sunod ka lang ng sunod sa utos ng papa mo.
Parang buhay niyang binubuhay mo. Hindi buhay mo. Natigilan si Jillian. Mayaman ka nga pero nakakulong ka. Subukan mong lumayo. Subukan mong magsimula ulit. Kalimutan mo munang mansyon, ang alahas, ang pera, ang pangalan ng pamilya mo. Kilalanin mo kung sino ka kapag wala ang lahat ng yon. Mag-take ka ng risk. Matapang ka naman, Jillian. At gusto kitang tulungang makita ang mundo na hindi kontrolado ng kahit na sino. Matagal na natahimik si Jillian. Tumama sa puso niya ang sinabi ni David. Dahil totoo, walang nagtatanong sa kanya kung ano ang gusto niya. Kung sino ang gusto niyang maging, kung paano niya gustong mabuhay. Palaging may nagdedesisyon para sa kanya. At madalas, ang ama niya yon. Kung hindi ngayon, kailan pa, bulong ni Jillian sa isip. Kinabukasan ng umaga, nagising si Jillian sa malakas na sigaw ng kanyang ama. Jillian, gumising ka! Ano to? Masakit ang ulo niya dahil sa champagne noong nakaraang gabi. Masakit din ang mga paa niya dahil sa kakasayaw. Ngunit biglang nawala ang antok niya nang makita ang hawak ng kanyang ama. Isang dyaryo at nasa harap nito ang litrato niya at ni David. Ang headline ay tungkol sa engagement ng anak ng isang sikat na surgeon sa isang misteryosong lalaki. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Dr. Ferrer. Anong klaseng engagement to? At sinong lalaki sa tabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Magpaliwanag ka! Umupo si Jillian sa kama. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Papa-engagement ko yan. Ang pangalan ng fiancé ko ay David. Kaya wala nang kasal na mangyayari sa amin ni Peter. Kung kailangan ko magpakasal, mas pipiliin ko pa siya kaysa kay Peter na yon. Malinaw naman po, di ba? At kapag pinilit mo pa rin ako, aalis ako sa bahay na to. Halos manginig sa galit si Dr. Ferrer. Pinunit niya ang dyaryo sa maliliit na piraso. Alam mo ba ang ginagawa mo, Jillian? Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan to? Pag-uusapan ng buong syudad na ang anak ng isang kilalang surgeon ay nakikipag-engage sa isang kung sino lang. Sinira mo ang pangalan ko. Sinira mo ang reputasyon ko. Matalim ang titig ni Jillian sa kanya. Sabi mo, aalis ka. Eh di sige, umalis ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Wala kang makukuhang kahit ilang sentimo mula sa akin. Narinig mo? Kala mo madali ang buhay. Makikita mo rin kung gaano karami ang ginawa ng ama mo para sa'yo. Galit na lumabas ng silid si Dr. Ferrer. At habang pababa siya ng hagdan, sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Si Congressman De La Cruz yun, ama ni Peter. Isang mabigat na usapan ang naghihintay. Dahil halos handa na ang lahat para sa kasal. May venue na, may bisita na, may plano na. At ngayon, lahat ng yon ay biglang nasira. Sa loob ng silid, tahimik na umiyak si Jillian. Ngunit hindi na siya nagbago pa ng isip. Kumuha siya ng maleta, inilagay ang ilang damit, mahalagang gamit, at ang larawan ng kanyang ina. Hindi siya kumuha ng pera mula sa kanyang ama. Sa halip, nagdesisyon siyang ibenta ang ilan sa kanyang mga alahas. Pagkatapos ay nagrenta siya ng isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Isang simpleng one-bedroom unit. Malayo sa mansyon, malayo sa yaman, malayo sa kontrol ng kanyang ama. Ngunit nang mag-isa na siya sa loob ng maliit na apartment, bigla siyang nakaramdam ng takot. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung paano mabuhay ng walang driver, walang kasambahay, walang yaya, walang taong sumusunod sa bawat galaw niya. Parang isang isdang biglang iniahon mula sa tubig. Humihingal, nalilito, hindi alam kung saan pupunta. Kaya naisip niya si David. Gusto niyang may mapagsabihan, gusto niyang may makausap, gusto niyang marinig ang boses ng taong nagsabing kaya niyang maging malaya. Pinuntahan niya si David sa maliit na storage room malapit sa lumang bookstore. Nang makita siya nito, biglang lumiwanag ang mukha ng binata. Oh, hi fiancé. Rex, mag-hello ka sa magiging mommy mo. Tumahol si Rex at kumawag ang buntot. Ngunit hindi natawa si Jillian. Halos maiyak siya. Umalis ako sa bahay. Nakipag-away ako kay Papa. Sinigawan niya ako. Pinahiya niya ako. Bilinak niya ang lahat ng cards ko. Sabi niya gagapang daw ako pabalik sa kanya. Akala ko magiging masaya ako kapag nakalaya na ako. Pero natatakot ako, David. Hindi ko alam kung paano mabuhay mag-isa.
Sanay akong sumusunod lang sa kanya. Sanay ako may magsasabi kung ano ang dapat kong gawin. Saan ako magsisimula? Ano ang gagawin ko? Pakiramdam ko parang isda akong itinapon sa lupa. Hindi ako makahinga. Nawala ang ngiti ni David. Nakita niya ang tunay na takot sa mga mata ni Jillian. At sa sandaling yon, nagdesisyon siya. Kailangan mo muna ng panahon. Panahon para huminga, para masanay, para makilala ang sarili mo. Huwag muna nating isipin ang lahat. Kahit 1 linggo o 2 linggo lang. Mabuhay ka muna. Titikman mo muna ang buhay na hindi kontrolado ng kahit na sino. Ipapakita ko sa iyo ang alam ko tungkol sa kalayaan. Pagkatapos nun, ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gusto mong gawin. Deal? Dahan-dahang tumango si Jillian. Deal. Good. Kailangan natin ng posporo, kumot, tinapay, tsaka ng pagkain, tsaka yung gitara ko. At syempre, kape. Ayan, handa na tayo. Teka, saan tayo pupunta? Ngumiti si David. Kinuha niya ang gitara. Tinawag si Rex at pagkatapos kinindatan si Jillian. Huwag kang kabahan, fiancé ko. Hindi ka tayo ipapahamak. Ipapakita ko sa iyo ang isang ganda na kahit lahat ng alahas mo mapapahiya. Tara, huwag kang matakot. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Jillian, sumama siya sa isang taong hindi niya naman lubos na kilala. Hindi dahil pinilit siya, hindi dahil inutos ng kanyang ama, kundi dahil siya mismo ang nagdesisyon. At habang naglalakad sila palayo sa maingay na syudad, kasama si David, kasama si Rex, at bitbit ang kaunting gamit, hindi alam ni Jillian kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam niya, buhay siya. Nagsimula ang kanilang munting pakikipagsapalaran sa paraang hindi kailanman naranasan ni Jillian noon. Nag-abang sila ng masasakyan sa gilid ng highway. Wala silang pribadong sasakyan, walang driver, walang bodyguard, walang mamahaling SUV. Nang huminto ang isang delivery truck, ngumiti si David sa driver. Sa halip na magbayad ng pamasahe, kumuha siya ng gitara. At buong biyahe ay pinasaya niya ang driver sa pamamagitan ng masasayang awitin. Tuwang-tuwa naman ang lalaki. Pagdating nila sa kanilang bababaan, tinapik pa nito si David sa balikat. Pare, kung lahat ng pasahero ko ganyan, hindi na ako mabobore sa biyahe, sabi ng driver. Salamat po, boss. Pagkatapos noon ay naglakad sila ng matagal. Papalayo sa syudad, papalayo sa maingay na kalsada, papalayo sa mga gusali. Hanggang sa marating nila ang isang mataas na bahagi ng kabundukan sa lalawigan. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Naging kulay kahel ang buong kalangitan. Biglang huminto si David. Jill, halika rito, tingnan mo. Lumapit si Jillian at napahinto siya. Sa kanyang harapan ay isang napakagandang tanawin. Napakalaking pulang araw ang unti-unting lumulubog sa likod ng kabundukan. Sumasayaw ang mga dahon ng malalaking puno sa ihip ng hangin. Sa di kalayuan ay may maliit na batis na may malinaw na tubig. At sa paligid nila ay puro kalikasan. Tahimik, presko, mapayapa. Ito ang paborito kong lugar. Madalas akong pumunta rito nung bata pa ako. Kapag malungkot ako, kapag nalilito, kapag wala akong matakbuhan. Alam mo ba, marami kayang paggalingin ng kalikasan. Pinapakalma nito ang isip, pinapalakas ang puso, at pinapaalala kung gaano kasarap maging malaya. Pumikit si Jillian, huminga ng malalim. Naamoy niya ang damo, ang lupa, ang hangin, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, parang may kung anong mabigat na nawala sa kanyang dibdib. Napaisip siya. Napakalapit lamang pala nito sa syudad, ngunit hindi niya kailanman nakita ang lugar na yon. Dahil buong buhay niya, nasa loob lang siya ng kanyang gintong hawla. Habang pinagmamasdan ni Jillian ang tanawin, nagsimula namang maghanda si David ng kanilang hapunan. Pagkatapos ay nagsimulang mag-ihaw ng hotdog gamit lamang ang simpleng patpat. Inilagay naman nila ang ilang patatas sa ilalim ng mainit na baga. Hindi makapaniwala si Jillian. Ito na ang dinner natin? Oo, simple lang pero masarap. At tama nga si David. Grabe, ang sarap. Masarap pala to? Sabi ko sa'yo, hindi lahat ng masarap, mahal. Napangiti si Jillian. Sa unang pagkakataon, wala siyang iniisip. Walang pressure, walang expectations, walang kontrol. Nakaupo lang siya sa tabi ng apoy, nakikinig sa tugtog ng gitara, kasama si David at si Rex na nakahiga sa kanyang paanan.
Lumipas ang 1 linggo at halos araw-araw silang magkasama. Naglalakad sa mga parke, kumakain ng sorbetes, sumasakay sa Ferris wheel sa perya, naglilibot sa mga lumang kalye ng Maynila. Nagtatawanan, nagkukwentuhan, at mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Isang araw, habang nakaupo sila sa isang lumang bangko sa tabi ng ilog, nagkwento si David tungkol sa kanyang nakaraan. Tahimik siyang nakatingin sa tubig habang nagsasalita. Alam mo ba, iniwan ako ng nanay ko nung 3 taong gulang pa lang ako. Napatingin si Jillian sa kanya. Hindi niya inaasahan yon. Hinawakan niya ang kamay ko. Dinala ako sa isang ampunan. Pinaupo niya ako sa labas at pagkatapos sinabi niyang, "Patawarin mo ako anak, hindi kita kayang palakihin." Huminto si David. Pagkatapos noon umalis siya. Hindi na bumalik. Natahimik si Jillian. Ramdam niya ang sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng binata. Naalala ko pa, umiiyak ako. Sumisigaw, tinatawag ko siya. Akala ko babalik. Kasi paano ka naman makakalimutan ng sarili mong nanay, di ba? Pero nagkamali ako. Napabuntong hininga si David. Matagal ko siyang kinamuhian. Galit na galit ako. Pero habang tumatanda ako, natutunan ko rin siyang patawarin. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit niya ginawa yun. Baka may dahilan siya. Baka wala siyang choice. Kaya wala akong karapatang husgahan siya. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay nagpatuloy. Impyerno ang buhay sa ampunan. Kailangan mong lumaban para mabuhay. Nung teenager ako, napansin kong karamihan sa mga kasama ko nagsimula ng uminom, manigarilyo, magbisyo. Natakot akong matulad sa kanila. Kaya tumakas na lang ako. Naggulat si Jillian. Simula nun, palaboy-laboy na ako. Minsan may matutuluyan, minsan wala, minsan may pagkain, minsan gutom. Minsan nakikitira pa ako sa grupo ng mga awit sa kalsada sa loob ng 1 buwan. Sila ang nagturo sa akin kumanta at sila rin ang nagbigay sa akin ng unang gitara ko. Ngumiti si David. Alam mo, hindi naman kailangan ng tao ng napakaraming bagay para mabuhay. Kaunting pagkain, kaunting tubig, at isang dahilan para gumising. Yun lang. Matapos marinig ang kwento ni David, si Jillian naman ang nagsalita. Tayo pala ay magkaibang-magkaiba. Paano mo nasabi? Ako naman, 7 taong gulang ako nang mamatay si mommy. At mula noon, papa ko na lang ang meron ako. Mahal niya ako, sobra. Masyadong sobra. Napangiti siya ng mapait. Alam mo bang pangarap ko noon? Maging hairstylist. Talaga? Oo, mahilig akong mag-ayos ng buhok. Nag-aaral pa nga ako ng iba't ibang hairstyle. Mga kaibigan ko ang pinagpapraktisan ko. Sobrang saya ko noon. Unti-unting nalungkot ang kanyang mukha. Pero nang sabihin ko yun kay Papa, ang sabi niya, "Ano? Hairdresser? Huwag mong ipahiya ang pangalan natin. Mag-aral ka ng kursong may dangal. Maging isa kang economist." Napabuntong hininga siya. Kaya naging economist ako, naging top student pa nga. Pero walang nakakaalam na ayaw ko talaga ng kurso na yon. Matagal silang natahimik. Tanging ihip lang ng hangin ang maririnig. Pagkatapos ay nagsalita si David. Alam mo, Jill, ikaw ang unang taong nagpaisip sa akin na baguhin ang buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong magkaroon ng totoong buhay. Hindi na puro gala, hindi na puro paghahanap ng matutulugan. Gusto kong magtrabaho, magkaroon ng bahay, magkaroon ng pamilya. Napakabog ang puso ni Jillian. Dahil sa'yo, huminga ng malalim si David. At sa unang pagkakataon, nakitaan siya ni Jillian ng kaba. Hindi lang kita gusto. Mahal na yata kita, Jillian. Parang huminto ang mundo. Parang tumigil ang hangin. Parang walang ibang tao sa paligid nila. Mahal kita, Jill, at ayaw na kitang mawala. Gusto kong maging mas mabuting tao at gusto kong makasama ka sa bawat hakbang. Namula si Jillian. Hindi niya maitago ang saya sa kanyang mga mata. Alam mo ba, nai-inlove na din ako sa'yo. Talaga? Oo. Mula pa nung nakita kita kasama si Rex sa plaza. Ikaw lang ang taong tumingin sa akin bilang ako. Hindi bilang anak ng sikat na surgeon, hindi bilang mayaman, hindi bilang trophy, kundi bilang ako. At napakahalaga nun para sa akin. Napangiti si David. Kaya ano pang hinihintay natin? Umalis na tayo sa lungsod. Magsimula tayo sa ibang lugar. Magrenta tayo ng apartment. Mag-aaral ako ng hairstyling. Maghahanap ka ng trabaho. At bubuuin natin ang buhay na gusto natin.
Walang magdidikta, walang magkokontrol. Tayo lang. Walang pag-aalinlangang hinila ni David si Jillian papalapit sa kanya. At marahan niya itong hinalikan. Ang unang halik, ang unang tunay na pag-ibig. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Jillian ay lumilipad siya. Para bang milyon-milyong paru-paro ang sabay-sabay na lumipad sa kanyang tiyan. Wala pa siyang naranasang ganong pakiramdam noon. Samantala, sa mansyon ng pamilya Ferrer, tuluyan ang nawala ang kapayapaan ni Dr. Ferrer. Matapos ang malaking iskandalo ng naudlot na kasal, hindi na siya tinantanan ng mga chismis. Nabalitaan mo ba? Tinakbuhan daw ng anak niyang mayamang manliligaw. Sumama raw sa isang lalaking palaboy. Sayang oportunidad. Napakawalang hiya. Sa tuwing maririnig yon ni Dr. Ferrer, mas lalo siyang nagagalit. Kinamumuhian niya si David kahit hindi niya pa ito kailanman nakita. Paano nito nagawang agawin ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay? Ano bang kulang kay Jillian? Hindi ba't ibinigay niya ang lahat? Pinakamaganda, pinakamahal, pinakamahusay. Lahat. Ngunit habang tumatagal, ang galit ay unti-unting napalitan ng pananabik, pangungulila at kalungkutan. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, hindi na siya muling nagmahal ng iba. Lahat ng pagmamahal niya ay ibinuhos niya kay Jillian. Oo, maaaring nasobrahan siya. Maaaring naging sobrang istrikto. Ngunit lahat ng yon ay dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak. Ngayon, tahimik na tahimik ang mansyon. Tuwing gabi, nag-iisa siyang umiinom ng mapait na kape. Naglalakad sa mga bakanting silid at madalas palihim na umiiyak. Nakaupo sa kama ni Jillian, hawak ang paborito nitong pajama na may print na maliliit na teddy bear. Sa totoo lang, hindi niya intensyong palayasin ng anak. Gusto lamang niya itong turuan ng leksyon. Akala niya'y babalik agad ito. Akala niya'y magsasawa ito sa hirap. At saka mauunawaan kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Ngunit nagkamali siya. 6 na buwan na ang lumipas at wala pa ring balita. Walang tawag, walang sulat, walang mensahe, walang kahit na ano. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang bumibigat ang kanyang puso. Dumudugo ang puso ni Dr. Ferrera sa pangungulila. Araw-araw niyang iniisip kung kumusta na ang kanyang anak. Kumakain ba ito ng maayos? May maayos ba itong tulugan? Hindi ba ito nahihirapan? Hanggang sa hindi niya nakinaya. Kumuha siya ng private investigator para hanapin si Jillian. Sa isip niya, pupuntahan niya ang lalaking si David. Pagsasabihan, aagawin pabalik ang anak. At kung kinakailangan, gagamitin niya ang lahat para maiuwi ng mansyon si Jillian. Pagkalipas ng 1 linggo, nakuha niyang bagong address ng anak. Nasa ibang lungsod na ito. At ang mas ikinagulat niya, Villanueva na ang apelido ni Jillian. Diyos ko, pinakasalan niya nga ang lalaking yun. Mas lalo siyang nagalit. Sa isip niya, kailangang iligtas si Jillian. Baka naghihirap na ito, baka ginugutom, baka nagsisisi na pero hindi lang makauwi. Kaya agad siyang bumiyahe. Bit-bit ang galit, bit-bit ang sama ng loob, at bit-bit ang paniniwalang si David ang sumira sa buhay ng kanyang anak. Madaling nahanap ni Dr. Ferrer ang address. Isa itong ordinaryong apartment building sa tahimik na lugar. Hindi marangyap, hindi rin naman mukhang lugar ng paghihirap. Sumakay siya ng elevator. Pagdating sa tamang floor, mariin niyang pinindot ang doorbell. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto. At bumungad sa kanya si David. Ngunit hindi na ito mukhang palaboy. Maayos na ang gupit, malinis ang damit, simple pero disente. Ngunit dahil sa galit, hindi na yon napansin ni Dr. Ferrer. Agad siyang sumugod. Ikaw! Ikaw ang dahilan ng lahat ng gulong ito. Nasaan ang anak ko? Saan mo siya dinala? Bakit ka pa pumasok sa buhay namin? Halos hablutin niya si David sa kuwelyo. Ngunit nanatiling kalmado ang binata. Magandang araw po sa inyo, Dr. Ferrer. Huwag po tayong mag-away sa hallway. Pumasok po muna kayo. Dahil sa ingay, lumabas si Jillian mula sa loob. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama. Papa, ano ginagawa mo rito? Bakit ka sumisigaw? Maayos naman ako at walang masamang nangyari sa akin. Pumasok si Dr. Ferrer sa loob ng apartment. Maliit lang ito kumpara sa kanilang mansyon.
Pero malinis, maaliwalas, may simpleng mesa, may ilang paso ng halaman sa bintana. May mga gamit sa pag-aayos ng buhok sa gilid at may amoy ng bagong lutong kape. Sa liwanag ng umaga, doon niya mas malinaw na nakita ang mukha ni David at biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Napaatras siya at parang nakakita ng multo. Ang lalaking asawa ng kanyang anak ay halos eksaktong kamukha ng isang taong kilala niya noong kanyang kabataan. David Villanueva? Opo. Anong pangalan ng tatay mo? At ng nanay mo? Bakit ka napunta sa lansangan? Nagtaka si David sa biglang pagbabago ng tono ng matanda. John po ang pangalan ng tatay ko. John Villanueva. Kung paano ko sasabihin ng maayos, hindi siya mabuting tao. May kinalaman siya sa sindikato nun. Namatay siya sa isang engkwentro nung halos 3 taong gulang lang ako. Ang nanay ko naman ay si Elizabeth. Iniwan niya ako sa ampunan. Hindi ko alam kung bakit, pero hanggang ngayon, tanong pa rin niya sa isip ko. Nung 15 anyos ako, tumakas ako sa ampunan. Nagpalaboy-laboy, pero nung makilala ko si Jillian, nagbago ang lahat. Ngayon, hindi na ako palaboy. Nagtatrabaho na ako sa construction. Bala kong tapusin ang pag-aaral ko. Pagkatapos, mag-aaral pa ako ulit para magkaroon ng mas maayos na trabaho. Hindi makapaniwala si Dr. Ferrer. Maya-maya ay bigla siyang napaluhod. Patawarin mo ako, David. Patawarin mo ako. Nagulat sina Jillian at David. Papa, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Alam ko kung bakit ka iniwan ng nanay mo. Alam ko rin kung paano namatay ang tatay mo. At ako ang may kasalanan kung bakit nasira ang buhay mo. Hindi maintindihan ni Jillian ang nangyayari. Akala niya ay dahil sa sobrang stress ay nawawala na sa sarili ang kanyang ama. Agad siyang kumuha ng tubig. Papa, uminom ka muna. Huminahon po kayo. Sabihin mo sa amin ng maayos. Ininom ni Dr. Ferrer ang tubig. Huminga siya ng malalim. At sa nanginginig na boses, sinimulan niyang buksan ang lihim na matagal na niyang ibinaon. Noon, bago pa ako magkaroon ng sariling ospital, head ako ng surgical department sa isang malaking ospital sa Maynila. Marami nang nakakakilala sa akin noon. Isang gabi may dinala sa bahay ko. Isang lalaking duguan, malubha ang tama. Si John Villanueva. Kilalang tao siya sa madilim na mundo. Malakas ang koneksyon at marami ang natatakot sa kanya. Napakapit si David sa gilid ng mesa. Sinabi ko na agad na wala ng pag-asa lalo na't nasa bahay lang kami. Walang sapat na gamit pero nakiusap siya. Nagmamakaawa siyang iligtas ko siya. Kaya sinubukan ko. Inalis ko ang mga bala. Pero hindi tumigil ang pagdurugo. Alam kong mamamatay na siya at sinabi ko yun sa kanya. Napapikit si Dr. Ferrer. Parang muli niyang nakikita ang gabing yun. Bago siya malagutan ng hininga ay bumulong siya sa akin. Sabi niya, Dok, may ipapagawa ako sa'yo. May bahay bakasyonan ako sa probinsya. Sa ilalim ng bubong ng lumang bodega ron may itim na maleta. Puno yun ng pera. Huwag mo nang itanong kung saan galing. Kumuha ka ng kaunti para sa abala mo. Pero ang natitira, dalihin mo sa asawa at anak ko. Mahihirapan sila kapag nawala ako. Pakiusap, Dok. Ikaw nang bahala. Pinagkakatiwalaan kita. Kapag mga tauhan ko ang pinapunta ko'y kukunin nila lahat. Pero ikaw isa kang disenteng tao at alam kong hindi mo ko bibiguin. Tumulo ang luha ni Dr. Ferrer. Pagkatapos nun, namatay siya sa mga kamay ko. Galit na galit ang mga kasama niya dahil hindi ko siya nailigtas. Tinakot nila ako pero kalaunan, kinuha nila ang katawan niya at umalis. Nung una, akala ko nagdideleryo lang siya. Akala ko bunga lang ng sakit. Pero nanaig ang kuryosidad ko. Pinuntahan ko ang bahay na sinasabi niya at nakita ko ngang itim na maleta. Puno yun ng pera. Napatingin si Jillian sa ama. Hindi siya makapaniwala. Pinuntahan ko ang bahay ng asawa at anak niya. Pero wala sila ron. At nung pumasok ang kasakiman sa puso ko, hindi ko na sila hinanap. Hindi ko na kayo hinanap, David. Kinuha ko ang pera at ipinatayo ko ang sarili kong klinik. Bumili ako ng mamahaling kagamitan at nag-asawa ako. Nagsimula ang lahat, umunlad ang pangalan ko, umunlad ang buhay ko hanggang namatay ang asawa ko at pinalaki ko ng mag-isa si Jillian. Napahawak si Dr. Ferrer sa kanyang dibdib. At ngayon, matapos ang napakaraming taon, nang makita ko ang mukha mo,
Naintindihan ko ang bigat ng ginawa ko. Kung naging tao lang ako nun, kung hinanap ko kayo ng nanay mo, hindi sana nagkaganito ang buhay mo. Hindi ka sana lumaki sa ampunan. Hindi ka sana nagutom. Hindi ka sana nagpalaboy-laboy. At baka hindi ka sana iniwan ng nanay mo. David, wala kang kasalanan. Huwag kang magalit sa nanay mo. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ko kung kaya mo. Bumagsak sa katahimikan ang buong apartment. Si Dr. Ferrer ay nakaupo sa sofa. Nakatakip sa mukha ang dalawang kamay. Tahimik na umiiyak. Si David naman ay hindi makagalaw. Parang ang buong buhay niya ay biglang may bagong kahulugan. Ang mga gabing gutom siya, ang mga araw na natutulog siya sa kalye. Ang taon-taong tanong kung bakit siya iniwan ng ina. Lahat yon may dugtong pala sa lalaking nasa harap niya. Samantala, si Jillian ay halos malunod sa halo-halong emosyon. Naawa siya kay David dahil totoong nasira ang buhay nito at hindi niya maitatangging may bahagi roon ang kanyang ama. Pero naawa rin siya kay Dr. Ferrer dahil ngayon kitang-kita niyang nagsisisi ito. Huli man, totoo ang pagsisisi. Kaya lumapit siya sa kanila. Alam niyo, magkape muna tayo. Papa, ipagtitimpla kita ng paborito mong tsaa. Pero tumingin siya sa ama. Huwag mo akong pababalikin. Hindi na ako uwi, Papa. Dito ako kay David. Masaya ako rito. Hindi ako sikat na economist. Ordinaryong hairstylist lang ako. Wala kaming mansyon. Rented apartment lang ito. Hindi kami kumakain ng mamahaling salmon at imported cheese tuwing almusal. Minsan oatmeal lang. Minsan pandesal at kape. Pero Papa, may trabaho ako na mahal ko. May asawang mahal ko. Hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang pasayahin ng ibang tao. Hindi ko kailangang maging perpektong anak ng isang sikat na doktor. Dito ako si Jillian. At sapat na po yun. Natigilan si Dr. Ferrer habang nakatingin sa anak. Ngayon niya lang napansin, iba ang kinang ng mga mata ni Jillian. Hindi yon kinang ng alahas. Hindi yon kinang ng mamahaling damit. Yon ang kinang ng taong tunay na masaya. At bahagya siyang nasaktan dahil napaisip siya. Para saan ang lahat ng ginawa niya. Lahat ng kayod, lahat ng pagpupuyat, lahat ng pera, lahat ng pangarap niya para sa anak. Kung sa huli, mas naging masaya ito sa simpleng buhay. Doon niya napagtanto, marahil sa sobrang pagmamadali niyang ibigay ang lahat, nakalimutan niyang itanong kung ano ba talaga ang kailangan ni Jillian. Hindi pala lahat ng ibinibigay ng pera ay nakakapagpasaya. Minsan ang pinakakailangan ng anak ay tiwala, kalayaan at pakikinig. Maya-maya'y tahimik na nagsalita si David. Hindi po ako nagtatanim ng galit sa inyo, Dr. Ferrer. Napatingin ang matanda sa kanya. Totoo, masakit ang narinig ko. Pero hindi ko alam kung magiging masaya kami ng nanay ko gamit ang perang galing sa maruming paraan. Baka hindi rin yun makapagligtas sa amin. Baka lalo pa kaming mapahamak. May mga bagay na hindi na natin mababago at kahit ano pang nangyari, responsibilidad pa rin ng tao kung paano niya haharapin ang buhay. Huminga siya ng malalim. Marami akong pinagdaanan. Gutom, lamig, takot, pangulila. Pero sinubukan kong hindi mawala ng pag-asa. Sinubukan kong maging masaya sa maliliit na bagay. Sikat ng araw, mainit na pandesal, malayang hangin, isang kanta, isang kaibigan, at si Rex. Tumango si Jillian habang pinapahid ang luha. Pero nang makilala ko si Jillian, doon nagbago ang lahat. Hindi ko na gustong maging palaboy. Hindi ko na gustong mabuhay ng walang direksyon. Gusto ko nang maging mabuting asawa. Gusto ko nang magtrabaho, magkaroon ng pamilya at gusto ko siyang alagaan, mahalin at ipagmalaki. Tumingin si David kay Dr. Ferrer. Dapat ipagmalaki niyong anak ninyo dahil kahit lumaki siya sa yaman, hindi siya sinira ng pera. Hindi siya naging katulad ng ibang taong puro pangalan, porma at luho lang ang iniisip. May puso siya, may kaluluwa at bihira na yun ngayon. Tahimik na umiyak si Dr. Ferrer. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot bilang makapangyarihang ama. Hindi siya nagsalita bilang sikat na surgeon. Hindi siya nagutos, hindi siya nagdikta. Nakinig lang siya. At doon niya naunawaan. Minsan ang pinakamahirap na operasyon ay hindi ginagawa sa katawan ng pasyente, kundi sa sariling puso. Dahil ang puso, kapag napuno ng takot, pride at kasakiman, kayang sirain ang buhay ng ibang tao.
Ngunit kapag marunong magsisi at matutong magmahal ng hindi nang aangkin, may pag-asa pa itong maghilom. Araw-araw naming sinusubukang maging masaya ni Jillian kahit sa maliliit na bagay, sabi pa ni David. Napangiti siya habang nakatingin kay Jillian. Kapag maaraw ang panahon, masaya kami. Ibig sabihin, makakapaglakad kami ni Rex sa parke, makakapagkwentuhan, makakahinga ng sariwang hangin. Tumawa si Jillian. At kapag umuulan naman, gumagawa kami ng mainit na tsokolate, nagbabalot ng kumot at nanunood ng pelikula. Kahit may bagyo sa labas, masaya pa rin kami dahil magkasama kami. Napatingin si Dr. Ferrer sa mag-asawa at lalo niyang naunawaan ng isang bagay. Ang kaligayahan pala ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, hindi rin sa kapal ng pera sa bangko dahil minsan nasa simpleng sandali lamang ito. Nakikita ko ngayon, tunay na masaya ang anak ko kahit simple lang ang buhay ninyo. Masaya siya. Napailing siya habang napapangiti. Napakalaking kabalintunaan. Akala ko noon kapag may pera ka, automatic nang magiging masaya ka. Akala ko tama ang lahat ng ginagawa ko. Napabuntong hininga ang doktor. Ngayon ko lang nakikita ang mga pagkakamali ko. Masyado kong nalulung sa pera, sa trabaho, sa tagumpay. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nagligtas ng maraming buhay. Ngunit muntik nang makasira sa buhay ng sarili niyang anak. Kahit ang pagiging surgeon, hindi na ako pinapasaya. Noon, bawat operasyon na ginagawa ko ng may pagmamahal. Gusto kong makatulong, gusto kong magligtas ng buhay. Pero ngayon, puro papel, puro reports, puro negosyo. Nakalimutan ko kung bakit ko pinili ang profesyong ito. Biglang tumingin si Dr. Ferrer kay David. Huwag niyo akong itaboy, pakiusap. Napakalungkot sa malaking bahay na yon. Para saan pa ang lahat ng kayamanan ko kung mag-iisa lang naman ako? At ikaw, David, gusto kong makabawi. Ano man ang gusto mo, ano man ang pangarap mo, gagawin ko. Pangako. Hindi nag-atubili si David sa kanyang sagot. May isa lang po akong hiling. Kahit ano. Hanapin natin ang nanay ko. Natahimik ang buong silid. Gusto kong malaman kung buhay pa siya. Kung kailangan niya ng tulong at gusto ko siyang makita. Gusto kong tanungin kung bakit niya ginawa yun. Ang tanong na yon ang bumabagabag sa akin mula pagkabata. Makakaasa ka, David. Hanapin natin ang nanay mo. Ginamit ni Dr. Ferrer ang lahat ng kanyang koneksyon. Mga dating kakilala, investigador, mga kaibigan sa iba't ibang lungsod. Hindi naging madali ang paghahanap, ngunit sa wakas, natagpuan nila ang bakas. Natagpuan nila ang ina ni David, si Elizabeth, at ang mas nakakagulat, matagal na pala itong naninirahan sa isang simbahan sa probinsya. Doon ito nagtatrabaho, nananalangin. Doon ginugugol ang halos 10 taon ng kanyang buhay. Sa una ay tumanggi itong makipagkita, ngunit nang marinig ng pari ang kwento ni David ay naantig ito. 10 taon nang narito si Elizabeth. Natagpuan namin siya noon sa lansangan. Lasing, maraming sugat at halos wala ng malay. Tinulungan namin at pinagamot, pero pagkatapos noon, ayaw na niyang umalis. Dito na raw niya gustong mamuhay. Sa loob ng lumang simbahan ay napakatahimik. Tanging mahihinang yabag lamang ang maririnig. Biglang bumukas ang mabigat na pintuan at lumabas ang isang payat na babae. Nakaitim, may takip ang ulo ng simpleng belo. Huminto si David at nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit maraming taon na ang lumipas, nakilala niya agad ang mga mata nito. Parehong-pareho. Hello, ako to, sabi ni David. Ako si David, ang anak mo. Biglang nanginig ang babae at saka ito napaluhod. David! Anak ko! Humagulgol ito. Napatawad mo na ba ako, anak? Patawarin mo sana ako. Wala nang mas malaking kasalanan pa kaysa sa pag-iwan ko sa sarili kong anak. Agad siyang itinayo ni David at niyakap ng mahigpit. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman niya ang init ng kanyang ina. At sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng galit, lahat ng sama ng loob, lahat ng tanong. Niyakap lang niya ito habang pareho silang umiiyak. Nang mamatay ang tatay mo, may mga taong humahabol sa amin. Sinasabi nilang may malaking utang siya. Natakot ako, natuliro, nawala ng direksyon. Patuloy na bumagsak ang kanyang mga luha.
Sa sobrang sakit at takot, nalulung ako sa masasamang bisyo. Araw-araw akong lumulubog hanggang sa isang araw. Naisip kong baka maipahamak lang kita. Kaya iniwan kita sa ampunan. Akala ko iniligtas kita. Akala ko mas mabuti yun kaysa ka sa ama mo kung lumulubog. Pero nang maiwan akong mag-isa, parang nabaliw ako. Araw-araw kong naririnig ang pag-iyak mo. Araw-araw kitang namimiss. Araw-araw kong kinamumuhian ang sarili ko. Tahimik na pinakinggan ni David ang lahat. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ma, matagal na kitang pinatawad. Nung bata ako, galit na galit ako. Sobra. Pero habang tumatanda ako, naintindihan ko, hindi lahat ng tao ay sapat ang lakas para lumaban. Ikinuwento ni David ang lahat. Ang tungkol kay Jillian, kasal, apartment, ang kanilang simpleng buhay, at ang mga pangarap nilang bumuo ng sariling pamilya balang araw. Sumama ka sa amin, aalagaan ka namin, babawiin natin ang mga taon na nawala. Ngunit ngumiti lang si Elizabeth. Hindi anak, dito ang tahanan ko. Dito ko natagpuan ng kapayapaan, dito ko natagpuan ng Diyos. Hinawakan niya ang mukha ng anak. Masaya na akong malaman na mabuti kang tao, hindi ka naging masama, hindi ka naging katulad ko, at may mabuti kang asawa. Yan lang ang kailangan kong malaman. Bago sila maghiwalay, tinanggal ni Elizabeth ang kanyang maliit na krus na kwintas at isinabit yon sa leeg ni David. Dalhin mo ito, protektahan ka nawa ng Diyos. Patawarin mo ako anak at tandaan mo, mahal kita. Hindi kita nakalimutan kahit isang araw. Pag-uwi ni David mula sa simbahan, pakiramdam niya ay may malaking batong naalis sa kanyang dibdib. Sa wakas nakuha niya ang sagot na buong buhay niyang hinanap. At mula noon ay mas naging payapa ang kanyang puso. Nagpatuloy ang buhay. Masaya sina David at Jillian. Madalas silang dalawin ni Dr. Ferrer. At tuluyan na itong nagbago. Ipinagbili niya ang kanyang pribadong klinik. Nag-donate siya ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa mga charity at foundation. At bumalik siya sa pagiging simpleng surgeon sa papublikong ospital. Hindi na para yumaman, kundi para makatulong. Hindi nagtagal, may nakilala rin siyang babae. Isang nurse na nagngangalang Helen. Hindi ito modelo, hindi rin mayaman. Ngunit napakabuti ng puso nito. Kasama sina David at Jillian at sa bawat araw, mas lalo nilang napagtanto ang isang simpleng katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, hindi sa mansyon, sa titulo, at lalong hindi sa katanyagan, kundi sa mga taong nagmamahal sa atin, sa pamilya, sa kapatawaran, at sa kapayapaang nasa loob ng puso. Minsan, akala natin ang pera, tagumpay at seguridad ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Ngunit tulad ni na Jillian, David at Dr. Ferrer, natuklasan nilang ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nabibili ng pera. Ang kalayaan, pagmamahal, kapatawaran, at ang mga taong handang samahan tayo sa hirap at ginhawa. At kung may pinagdaraanan ka man ngayon, tandaan mo, hindi hadlang ang nakaraan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Maaring maraming pagkakamali, maraming sugat at maraming luha. Ngunit habang may pagmamahal at pag-asa, laging may pagkakataon para magsimulang muli. At gaya ng sinabi ni David, sa simpleng sikat ng araw, mainit na pandesal, yakap ng mahal sa buhay at kapayapaan ng puso, naroon ang tunay na kaligayahan. Muli ako si Ate Skylar at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.